Ihanda natin mga sarili para sa pananambahang ito. Let us hear some words of reflection. Maliban pa sa pandemya, sinubok din po tayo sa sunod-sunod ng mga kalamidad, gaya na lindol at bagyo, na mas sigit na nakakapekto sa ating mga kapatid na nasa vulnerable kalagayan. Sa kabila ng ating pagsusumikap na maging tapat sa misyon ni Kristo, tayo dumaranas din ng pang-uusig at pagbabansag. Sa diwang ito, patuloy na ating pagdiwang pagkakaisang Kristiyano tungo sa kaganapan ng paghahayo ng Diyos dito sa lupa. Every year, we celebrate. Every year, we celebrate Ecumenical Witness Sunday to remember and feel the active presence of the Spirit that unites us amidst our differences and diversity. Together with the member churches of the National Council of Churches in the Philippines, we join in the celebration of the Ecumenical Witness Sunday in the context of the grueling impact of COVID-19 pandemic and the string of typhoons that struck our country. May the God of life and history lead us to pray together, to be in fellowship with each other, to be a witness to the sufferings of the communities, to stand in solidarity and bring compassion, and to join the struggle for a just and compassionate society. Let us begin our worship. Let us begin our worship program. God, Creator, we acknowledge your steadfast love to us all. Open our eyes to see the needs of others. Open our ears to hear their cries. Remove our fears so that we may be able to stand for truth, rights, justice, and peace. Show us the way to bring love, hope, compassion to people who need God the most. Open our eyes and ears so that we may be able to bring peace and reconciliation. God, our parent, have compassion to our neighbors who suffer. Heal their wounds and rescue them from their miserable condition. Indeed, you are God of the poor, the downtrodden and the oppressed. You see our plight and struggle as your people. Hold us with compassion to the persecuted, the poor and oppressed. Lead us to stand in solidarity with them. God of the blessing of love and love, help us to love the unlovable. Help us not to be fearful in loving the poor, the exploited, the ostracized, the leper, and the prisoners.
Empower us through your love so that we also bring empowerment to those who are frightened and persecuted. Empower us so that we may be able to incarnate your love to people who need it the most. Make us count your blessings and incarnate your love to people who need it the most. Hear our voices, O God, and forgive our sins and wrongdoings. Reveal in us the essence of following our Lord Jesus Christ, in serving the people, especially now in crisis and the aftermath of typhoons. The poor and communities are abandoned, deprived, and neglected. Hear our voices, O God. Let us pray. Ama naming Diyos, sa muli po kami ay nagpapasalamat at kami po ay nagka-tipong-tipong muli dito sa iyong bahay-sambahan, Diyos, upang pumuri at sumamba sa iyo. Nawa po, Diyos, hipuin mo po ang bawat puso at mga pag-iisip ng bawat isa sa amin upang tumimong lahat ang aming pag-aaralan at aming matatanggap na mga salita mo sa pagkakataon ito. Patnubayan mo po, O Diyos, ang aming buong pagsamba. Ilayo mo po kami sa aming mga pag-alaman sa buhay. Patnubayan mo rin po kami noon ang aming pastor na mag-share sa amin ng iyong mga salita. At higit sa lahat po, O Diyos, nawa tanggapin mo po ang lahat ng aming pagpupuri at pagpasalamat. At patawarin mo rin po kami, O Diyos, sa lahat ng aming mga pagsalangsang at mga pagkakasala sa iyo. Ito po, O Diyos, ang aking samot dalangin sa pangalan ni Jesus, na aming dakilang tagapagligtas. Amen. Let's proceed to the Song of Praise. May madaan-daan niya ako Diyos, hindi rin naman daw, may pay na kanya tayo. Okay, praise God for this day that He has given to us again. In Psalms 145 verses 3 to 5 says here, great is the Lord in most worthy of praise. His greatness no one can fathom. One generation commends your works to another. They tell of your mighty acts. They speak of the glorious splendor of your majesty. And I will proclaim your great deeds. We will not proclaim the great deeds of our God. Singing the song. Yeah.
protocol to confession. God is gracious and merciful and knows our needs even before they reach our lips. Still, we engage in confession, admitting to God our wrongdoings and disobedience. Confident of God's love, let us make our confession first in silent prayers. Let us pray together our prayer of confession. O God, O God, our life is history. Really be honest. This is really hard. It is really hard to wear masks, to exercise social distancing, to spend so much time watching screens and not doing what we used to do. We're losing patience and we're losing hope and we're losing our grip on faith. We're caught between the selfishness of wanting to do whatever we want without regard for others and wanting to be helpful and generous. Please help us to believe on you and each other. when things get hard and when we get depressed. Do not let our face mask silence us in speaking your word. Our social distancing bear us away to be more compassionate and to stand in solidarity with people who need you the most. Remind us every day that there is light at the end of the tunnel. Encourage our hearts and minds and help us to be good people, to be the best of our ability during these trying days. This we pray in the name of Jesus, who is with us always. Amen. Let us use some words of reflection. God sa pangkapalit ng Panginoon. Friends, hear this good news. The love of God is beyond measure, and you are included in that love. Know that you are forgiven, and thus free to love and serve. Hallelujah. Amen. Let us proceed to greetings of peace. Peace I leave with you, my peace I give to you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled, and do not let them be afraid. It is found in John 14:27. Let us greet one another with peace that Jesus gives while singing, "Oh, I love you, dear love." Let's go to the news and concerns of the church. Morning, once again. Salamat pa rin sa Panginoon kasi nandito tayo mag-worship sa Kanya. So, for our announcement, as earlier was said to us, we leave the space at 3 o'clock. So, maybe 2 o'clock we will arrange yung mga nakalagay po
way, it's limited photo, so we can arrange them properly later. Then, next Sunday, ganun din, hanggang 3 p.m. lang tayo. For the slow Sundays, so please just bear with this kind of situation. So, happy birthday sa mga mag-birthday. Sis Banjis, kailan ba yun? Tomorrow? 22 ngayon. 22. Happy birthday, advance. Happy birthday. Happy birthday sa inyo lahat. Advance and then sorry. So, sa 20, sa December 20, hopefully na mag-join tayo sa kabila kasi it's been 2 months that since we opened that we didn't join them in service. So hopefully sa Christmas celebration na ito ay mag-join tayo sa kanila sa 20. Then yung 25, yung Christmas service din natin dito sa umaga, and then hapon is tuloy pa rin yung program natin. May pag-ibig pa si Pastor. Sa mga lalabas sa 25 kasi yung iba, hindi ko yata pinapalabas. Then yung December 27, our everybody's birthday celebration in the afternoon. Pagkatapos ng ating service sa umaga. No! Everybody's birthday celebration is kasama doon sa Pastor. Sa service. Sa service pala. Oo, and then sa hapon, yung celebration. Okay. Then yung January 21, yung annual congregational retreat natin. Hopefully na makakalabas tayo lahat, and then we are encouraging everyone to join this annual congregational retreat natin na yearly na ginagawa natin. So sa Lions Rock, di ba? Lions Rock. Yun. Yung okay, sana naman na hindi na mag-wait for para we can have our Christmas program, our celebration, and then our annual retreat. Yun lang, and then kung may iba pang masabi si Pastor. Mga kapatid, speaking of fourth wave of the coronavirus, the fourth wave is already here. There is a new cases yesterday, 43 new cases of COVID-19 and then positive cases. Nakuha sa isang dance studio. Tapos, there will be new announcement in the coming days, November 26, with regards to the new regulation na ipatutupad ng Komando. So, let us keep on praying na naway maging maayos. That's the not so good news that we have right now, but the good news is the Emmanuel is still with us. Amen. Hindi na tayo pabayaan, hindi na tayo manalangin. Ang Diyos ay magulang. Maraming salamat nga po sa pagkakataon at nagkaloob sa bawat sa amin. Muli kami narito, nagpapasalamat sa pagkakataon na pinagkaloob nyo sa bawat sa amin upang kayo'y papurihan at upang kayo'y pasalamatan sa walang hanggang patnubay, walang hanggang pagliligtas at pag-iingat nyo sa bawat isa sa amin. Sa aming pagsasama-samang ito, aming Diyos, ay aming dinadalangin
ang mga mahal namin sa buhay na malayo sa aming piling, aming Diyos. Sila aming Diyos ay aming pansamantalang iniwan upang kahit pa paano'y maiahon sila sa kahirapan na aming nararanasan sa Pilipinas, aming Diyos. Dalangin namin aming Diyos na nawa ng masaganang pag-iingat, ang gawain pagliligtas, at paggabay ninyo ang sumakanila. Lalo na ngayon, aming Diyos, na patuloy namin pinapasan ang krisis na dulot ng COVID-19 pandemic, aming Diyos. Iligtas mo po sila, aming Diyos, sa lahat ng uri ng kapamahakan o ng pagkakasakit. Gayon din aming Diyos at ay magkulang sa aming patuloy na pananalangin, ay aming dinadalangin din naman ang mga kapamilya, mga kaibigan, mga kapuso, mga kakilala, mga kamanggagawa aming Diyos, na ngayon ay patuloy na nakikibaka sa kanilang karamdaman aming Diyos. Sila Reverend Samuel Baroja, si Reverend Ino Samonte, at si Dr. Romelinato, aming Diyos. Dalangin po namin, aming Diyos, na hipuin niyo nga po sila ng mapagpalang kamay. At pagpalain niyo, aming Diyos, ang mga taong at mga manggagamot na nag-aalaga at tumitingin sa kanila. Gayon din, aming Diyos, ang mga gamot na kanilang iniinom, nawang lahat ito'y maging daluyan ng kagalingan at pagpapanibagong lakas na tayo sa inyo nagmumula. Gayon din, aming Diyos, paggalaw niyo sa kanila ang tibay ng pananalig, upang sa pamamagitan ng kanilang pananalig ay kamtin nila ang kagalingan na tulad na malimit sabihin ng aming Panginoong Jesus, pinagaling ka dahil sa iyong pananalig. Aming Diyos at aming magulang, gayon din sa aming pananalangin ito'y batid niyo ng bawat sa amin ay umuusan ng mga panalangin na bukod tanging kayo lamang ang nakababatid, aming Diyos. Kung ito man aming Diyos ay patungkol sa mga suliranin, mga kamagabagan na nagbibigay sa amin ang kabigatan ng kalooban, aming Diyos. Dalangin po namin, aming Diyos, na ito nga inyong pawiin. Turuan niyo kami na sundin ang inyong kalooban upang sa pamamagitan ng pagsunod namin sa inyong kalooban ay magawang kami ng kapayapaan at ng kagaanan ng loob, aming Diyos. Magawang kami ng pagtitiwala sa inyo. Na gayon din, aming Diyos at aming magulang, kung yung mga anak ito ay humihiling ng mga material na bagay, ng mga pagpapalang, mga biyaya na bukod tanging kayo lamang nakababatid. Ipaunawa niyo nga po, aming Diyos, sa bawat sa amin, na ipagkakaloob niyo sa amin higit pa sa aming pangangailangan. At kailanman hindi nyo kami iiwan ni pababayaan man. At aming Diyos at aming magulang, nawa sa bawat pagpapalat biyaya na aming nakakamit, nawa yung ginamit maging pagpapalat biyaya para sa aming ganang sarili, nawa'y maging daluyan din ito ng pagpapalat biyaya para sa iba. Patuloy namin dinadalangin, aming Diyos, ang nangyayari sa kasalukuyan. Ang banta ng fourth wave ng coronavirus, aming Diyos, ayon sa announcement ng Hong Kong government, ay narito na. May mga bagong kaso ng nagpositibo sa coronavirus sa kasalukuyan, aming Diyos. At alam niyo na ito'y makakapekto sa buhay, kabuhayan, at pamumuhay ng bawat isa dito sa Hong Kong at lalo tigit ang mga foreign domestic workers, aming Diyos. Dalangin namin, aming Diyos, na naway mapawi na ang coronavirus na ito
na nagbibigay ng nagkakaroon ng matinding epekto sa buhay at kabuhayan ng sandaigdigan ng aming Diyos. Pagpalain mo aming Diyos at ingatan niyo ang mga manggagamot, mga medical practitioners na tumutuklas ng mga gamot nito upang solusyonan ang virus nito. Nawa aming Diyos sa mamamagitan ng pagkilos ay makatagpo na sila ng solusyon sa usapin ito. At nawawin aming Diyos, dalangin po namin na pagalingin nyo yung mga nagpositibo, lalo na yung mga kapwa namin Pilipino na natagpuan positive sa coronavirus nito. Aming Diyos, naway pagalingin nyo sila at bigyan ng panibagong pagkakataon upang magkapagpatuloy ng kanilang pagtatrabaho dito sa Hong Kong. Aming Diyos at aming magulang gayon din ay patuloy din namin dinadalangin na nawa sa lahat ng pagkakataon ay maging inclusive sa usapin ng polisiya pagtugon ang Hong Kong government. Nawa isama nila sa lahat ng diskurso ang usapin at kagalingan ng maraming foreign domestic workers dito sa Hong Kong at ang iba pang mga marginalized sector dito sa lipunan ito. Aming Diyos at aming magulang, kasabay ng panalangin namin ito, ay dinadalangin naman namin ang aming bayan. Ang aming bayan, ang aming bansa, na kung saan maabot na sa mahigit 4,000 ang apektado ng coronavirus sa bansa namin. Aming Diyos at aming magulang sa pagkakataong ito na magkaroon ng tunay na pagtugon ang gobyerno ng Pilipinas sa usapin ito. Nawa aming Diyos pagtuunan nila ng pansin ang medikal at scientificong pagtugon sa kinakaharap namin krisis na ito. Kasabay aming Diyos ang kanilang pagsaalang-alang sa kagalingan at integridad ng bawat pamamayang Pilipino, lalo na ngayon aming Diyos na kinakaharap namin ang krisis dulot ng epekto ng matinding bagyo na dumaan sa Pilipinas. Kumilos nga po kayo aming Diyos ang mga pinuno ng bayan namin upang ang kanilang maunawaan na ito higit sa lahat ng pagkakataon upang unahin nila ang kagalingan at interes ng mamamayang Pilipino. Aming Diyos naway kagyat pinatugunan ang mga pangangailangan tulong at ayuda ng mga mamamayan upang muli may tayo nila anuman ang nawasak at nasira. Pagkalooban sila ng kabuhayan upang sa gayon aming Diyos makalaw sila sa pamumuhay. Nawawin aming Diyos at ay magulang. Patuloy kayong magbigay lakas sa mga nagsasatinig ng mga mahirap at walang kaya aming Diyos. Na sa kabila ng pang-uusig aming Diyos, pagkalooban nyo sila ng katatagan, tulad ng mga taong simbahan na bunsod ng kanilang di matatawan ng pagkilos at pagsunod sa halimbawa at utos ng aming Panginoong Jesus ay nakakaranas sila ng